And 3 hours na biyahe galing Davao City. So bali parang nag-carpool lang kami. Yung isang kasama namin may sasakyan. So hati-hati lang kami sa gas. And dito kami mag-stay sa bahay nung isa sa mga kasama namin na aakyat ng Mount Hamiguitan. Dito sa Barangay San Roque ng San Isidro, Davao Oriental. And hopefully maging maganda yung weather. So medyo maulap ngayon dito sa Davao Oriental. The next day. And around 30 minutes na biyahe galing dun sa bahay nung isa sa mga kasama namin. Nararating itong orientation area ng Mount Hamiguitan. So magkakaroon yata kami ng short orientation before yung actual hike. Kahoy na pala yung deck nito. Tsaka medyo may pagkaluma na. Kaya pala 3 persons at a time. Yan, so bale dito na kami nag-register. So may mga ipipill up lang na forms, waiver. And then since napag-register kami ahead, yun, may bigay sa amin na ID for this hike. First, i-introduce na ako ang Hamiguitan, just a very short history lang sa Hamiguitan. So, the Mount Hamiguitan Range Wild Depth Sanctuary has a total area of 7,132.56 hectares under the Republic Act of 9303, which is the Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary. And the Mount Hamiguitan recognized as the UNESCO World Heritage Site on June 2014. And on the same year also, on October 2014, the Mount Hamiguitan recognized as the ASEAN Heritage Park on same year on 2014. And the Mount Hamiguitan has as of the record sa worldwide, si Mount Hamiguitan ang ay pinaka-dako na pygmy forest which has a total area of 1,132.56.
And for your itinerary on your day 1, from diri sa jump off, ang inyong first sight na makita, which is the abandoned house. So mag-wonder mo, nganong na-abandoned house si Hamigitan? So si Hamigitan before, under pa siya sa management sa LGU San Isidro, is naana jud siya family dira nagpuyo sa first sight, which is ang Hamigitan na recognized as the protected area ang 2004. That's why nag-relocate na tong family sa Kuantis na recognized naman na protected area ang Hamigitan. Then after sa inyong first sight, from diri sa jump off sa abandoned house, after sa abandoned house, we have the Puting Bato. And Puting Bato is dili siya kuan, ang iyahang trail is kanang steep, kanang palugsong siya. And inig-abot din dito is pwede ra po siya mainom kay nang siya waterfall. Ang blessing o God, and Lord, we claim the good weather, O Lord Jesus, and protection o God sa aming pagkakas Panginoon. Dahil po namin ang iyong gabay, Panginoon, hanggang sa pag-uwi, O God, papunta at sa kapag-uwi. And bless each and every one of us, and Lord, keep us safe always. Lagi po namin ang lahat, all the blessings upon blessings. In Jesus' name we pray. Amen. And after ng orientation namin sa taas, babalik daw kami sa so hindi pala dito yung start ng hike. And dadaan ulit tayo dun sa may tulay. Entrance fee pala dito sa Mount Hamigitan is kapag local ka or taga Davao Oriental, you are to pay 1,500, pero pag outsider times 2 nun, you are to pay 3,000 pesos. And then additional fees lalo sa mga content creators, ayun, pag meron kang DSLR camera, kailangan mo yata magbayad ng 500. Tama ba? Yun yata yung sinabi kanina. 500 pesos. Kapag drone naman, yun, additional 1,000 pesos. And first 30 minutes ng hike namin. So narating namin itong buffer zones boundary. So hindi ko pa alam kung anong meaning ng buffer zone. And so far yung trail, madali naman. May kunting assault lang dun kanina. So covered. So hindi kami under direct sunlight. Kaya lang yun nga. Dahil enclosed. Yan, medyo mainit. Kaya ang pawis. So from buffer zone boundary, assault. Few minutes galing dun sa buffer zone boundary. Yan, may madadaanan tayo dito na napakalaking puno. So most likely it is a century tree. So yan. So protected area core zone entry.
And 15 minutes lang na lakad galing dun sa buffer zone boundary. Kailangan namin magpahinga dahil assault. Tapos yun, medyo may kahirapan yung trail. And then yun, may mga makikita tayong mga signages. And currently, nandito tayo sa Red Arrow, number 3. So maganda, may guide tayo. At may idea tayo kung nasaan na tayo dito sa Mount Hamiguitan. Oops. Motorway. Another signage. Okay, mukhang project siya. Okay, nagtanim sila. Wow, Barangay La Union. Barangay La Union, San Isidro. Ito na ba yung abandoned house? Ito na yun? Mukhang doon na. Mukhang aambon na eh. Ito na yung abandoned house na nabanggit kanina sa orientation. Oo, mukhang abandoned nga siya. So again, ito madadaan natin yung isang abandoned house. So pagkatapos yata ma-declare ito as World Heritage Park. Yun. So yung mga nakatira dito, so kailangan nilang mag-transfer. Ano yung part na to? Ano na, malapit na tayo sa Puting Bato. Ay, wow. After Puting Bato, akyat lang, Tawan 1. Then top 4. So ba ulit yung trail ah. Kasi yung app niya dito sa iPhone may bayad. Yung app sa Android wala. And so far pagkalampas ng water source kanina, maganda yung trail hanggang dun sa may abandoned house. Pero pagkalampas natin ng abandoned house, yung trail natin dito ngayon pababa na. So almost vertical yung trail pababa. Tapos yung trail yun, puro ugat ng puno. Kaya medyo mahirap umapak dahil baka madulas. Ito pala yung Puting Bato Falls. Smile lang ha. Yan o, yun o. Galing ha. Galing ha. After almost 2 hours ng hike namin, narating namin itong Puting Bato Falls. Pero yun nga, yung trail, bago marating ito siya. So almost vertical.
Yan, bago marating yung falls na to, and then most likely and paakyat ulit tayo. Sa tama hinala ako. So after ng falls, assault tayo. Almost 11 a.m. So, yun, foggy. Very foggy na tong makapal na gubat ng trail, kaya parang medyo madilim. So far parang gradual yung pag-akyat namin. So hindi pa naman kami masyadong nahihirapan. Pero yun nga, since enclosed tayo ng makapal na forest, so walang wind, walang hangin, kaya mainit. Ayun, uulan na. Exactly 3 hours ng hike namin dito sa Mount Hamiguitan. So as you can see, yun, unfortunately medyo lumakas na yung ulan, pero in a good way, lumamig din yung temperature. So ayan, again, medyo dire-diretso yung assault namin, and then tulad nito, may trail na sobrang gilid ng bangin. Exactly 11:30 a.m. narating namin itong old trail na nagsara dahil sa landslide. And then dito sa kaliwa, yan, so assault siya, napaakyat. Yun yung naging alternative route na trail natin. And so after almost 1 hour, dito na pala mag-meet yung alternative route, at ito naman yung trail na prone to landslide. So again, sobrang lakas ng ulan. And exactly 12:30 p.m. Narating namin itong camp number 4 ng Mount Hamiguitan. So napakalakas pa rin ng ulan. Yan, silong muna tayo. So yung last map na nakita ko namin kanina is ito, sa number 3
Ngayon, nandito na kami sa number 8, which is again, camp number 4. So dito sa camp number 4, pwedeng mag-camping, may water source, and may CR. Dagta ng anong puno ulit? Almasiga. Ang tawag nila. So meron tayong dagta ng almasiga dito. So ginagamit siya para sa pang ano ng apoy. Panggatong. Ay, Panggatong. And nabot rin kami ng 1 hour dito sa Camp 4, lunch plus break. So yun, tumigil na yung ulan and may konting sinag na ng araw. So tuloy na kami sa hike namin and I think yun yung next spot, yung campsite namin for tonight. Campo 4, so ang elevation down nito is 958 meters. So ito yata yung dagta na pinakita ni Kuya kanina. Yan na ginagamit nila as panggatong. Around 30 minutes galing camp number 4. And exactly 2 p.m. na. And again, buti na lang talaga tumigil yung ulan. So mapapansin natin yung trail galing camp number 4. Mabato siya, then puro ugat ng puno. Tapos yun nga, naulanan, medyo basa, madulas. Kaya medyo dahan-dahan lang tayo. But so far, easy to moderate lang yung average or level of difficulty ng trail from camp number 4. Mukhang assault na naman tayo. And so far, ganun yung trail. Akyat baba, akyat baba. And then, expected after every waterway, assault. Asahan natin na assault yung kasunod na part ng trail. Yan, matindi ng slope na to. Almost vertical na siya. I think around 70 to 80 degrees. So again, I think hindi recommended sa beginners ang Mount Hamiguitan. Ayan, so yun yung mga kasama namin sa baba. And then ito pala yung sinasabi nung
nag-orient kanina sa amin, ito pala yung uwang-uwang or uwang-uwang uno, yung first part na again almost vertical, and kakapit lang tayo sa mga puno or sa mga ugat ng puno para makaakyat. So I think dito pa rin sa uwang-uwang uno. May maladaanan tayo dito na yun, malalaking boulders. And yan, most likely tuloy-tuloy pa rin yung assault. Yan, so very challenging yung hike dito sa Hamigitan. So majority ng part ng uwang-uwang trail, yung bahagi ng trail na to kung tawagin, ganito talaga yung paakyat, assault siya, tapos kapit tayo sa mga puno or mga ugat ng mga puno. So kailangan din ng lakas ng upper body para dito. Ayo. So yung trail pababa na, baka ito na yung endpoint ng uwang-uwang uno. So most likely bababa tayo, and then siguro somewhere ulit dito paakyat ulit, baka yun na yung uwang-uwang dos. Yan, so as expected, meron tayong nadaanan na waterway. And then ito, uwang-uwang dos. Yan, 1 hour and 20 minutes from camp number 4, narating namin tong signage ng uwang-uwang trail. So bale parang nasa midway kami. And galing kami ng uwang-uwang uno. And eto, nagre-ready na para sa uwang-uwang dos. So nauna na yung mga kasama natin. So try naman natin or simulan akyatin ang uwang-uwang dos. Oh, nice. Tapos na yung assault ng uwang-uwang. Thank you Lord, natapos na rin yung assault ng uwang-uwang. And then bigla tayong lalabas dito sa open space. And then parang may view na siya doon. Yan. Almost 3 hours from camp number 4. Yun, pagkalampas natin ng uwang-uwang trail, lalabas tayo dito sa open area na to, which is ito pala siya, Lantawan 2. So yung Lantawan 1 yata is makikita dun sa may landslide prone area, pero hindi namin nadaanan. Then yan, look at the view mula dito sa Lantawan 2.
Bigla namang pababa to. Camp 3. Finally! Yan, so nandito na tayo sa number 11 and number 11 is Camp 3. Ang tawagin is the Convergence Camp. Okay, so after 45 minutes from Lantawan 2 and narating ko tong camp number 3. So kung nakita ninyo, hindi basta-basta yung trail. Talagang endless swamp, endless na ugat-ugat ng puno. And then yun, malakas yung agos ng tubig, siguro dahil sa malakas na ulan kanina. Okay, so mag-set na tayo ng tent. Lipat. Dito sa relasyon dito pa mamahaw ka rin. Dito po sa ito mahaw lang daan. Pinaka-gwapo. Dishwasher. Pinakamabait na dishwasher. Mabait ba yan? Mabait naman sa akin. Mabait na agad. Pagkatapos lang ng dinner namin. So this is our first night dito sa Camp 3 ng Mount Hamiguitan. So far, yeah, very challenging yung trail hanggang dito. And also yung the good thing about camp number 3, may well-established sila na paliguan and CR. And so pahinga tayo, mukhang marami ulit yung lakad bukas. So that's it for day 1.